Manatili ka muna dahil ang ipapaliwanag ko ay hindi lang isa pang alitan sa kalakalan o karaniwang palitan ng salita sa diplomasya. Iba ito. Sa unang pagkakataon sa makabagong panahon, may lider na tumingin sa isang ugnayang binuo sa loob ng mga dekada, ugnayang nagpanatili ng katatagan, seguridad at kaunlaran at sinabing hindi na ito kailangan. Para bang ang interdependensya ay kahinaan, para bang sapat na ang lakas ng loob para burahin ang matematika ng ekonomiya. Sa kontekstong Pilipino, pamilyar ang ganitong retorika. Maririnig mo ang linya, kaya natin mag-isa. Hindi natin kailangan ng mga kaalyado. Mas mabuti pang kumalas at magdikta ng sarili nating mga tuntunin. Maganda pakinggan, nakakaakit, pero kapag sinimulan mong bilangin ang mga numero, hindi ang mga opinyon, hindi ang mga slogan, doon bumabangga ang pantasya sa realidad. Simulan natin sa enerhiya dahil dito palaging unang lumilitaw ang katotohanan. Ang Pilipinas ay isang bansang umaasa sa inaangkat na langis at gas. Araw-araw, ang kuryenteng nagpapailaw sa mga bahay sa Luzon, Visayas at Mindanao ay nakasalalay sa fuel na galing sa labas. LNG terminals, coal shipments, oil imports, ito ang gulugod ng ating grid. Kapag may kaguluhan sa mga rutang dagat, kapag may tensyon sa rehiyon, kapag may bigla ang pagtaas ng presyo, hindi ito abstrakto. Ramdam ito sa bill ng kuryente, sa pamasahe, sa presyo ng bigas. Ngayon isipin ang sinasabi ng mga naniniwalang hindi natin kailangan ang malalaking partner, mga bansang nagbibigay ng puhunan, teknolohiya, seguridad sa dagat at akses sa merkado. Ang sinasabi nila sa praktika ay kaya nating palitan ang supply chains na inipon sa loob ng 30 o 40 taon agad-agad. Saan kukunin ang mas murang kuryente kapag umatras ang puhunan? Sino ang magpopondo ng infrastruktura kapag nag-alangan ng mga investor? Anong merkado ang sasalo sa milyon-milyong manggagawang Pilipino kapag nagsara ang pinto ng BPO, electronics, agribusiness exports? Hindi lang ito usapin ng kalakalan, ito ay usapin ng disenyo. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay hinubog sa ideya na may tulay tayo sa mundo, sa Estados Unidos, sa Japan, sa EU, sa mga kapitbahay sa Asya. Ang ating mga pabrika, call centers at logistics ay nakaayos para sa daloy na yon. Kapag sinabi mong hindi natin kailangan, sinasabi mo ring handa kang sirain ang mismong ayos na gumagana, kapalit ng pangako, paninindigan, at hindi pa tayo umaabot sa mas malalim na bahagi, seguridad. Ang kalayaan sa paglalayag, ang presensyang pumipigil sa mas malalaking sigalot, ang tulong sa sakuna, lahat ng ito ay hindi nagmumula sa hangin. May kasunduan, may alyansa, may tiwala. Kapag tinrato mo ang alyado bilang transaksyon lang, kapag ang wika ay pananakot imbes na kooperasyon, ang tiwala ay nauupos. At kapag nawala ang tiwala, ang gastos ay hindi agad nakikita, pero tiyak na darating. Ito ang punto na madalas hindi binibigyang diin. Ang interdependensiya ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang arkitektura ng modernong kaunlaran. Ang Pilipinas ay hindi hiwalay na isla sa ekonomiya, kahit literal tayong arkipelago. Ang ating lakas ay nagmumula sa koneksyon, sa merkado para sa ating exports, sa kapital para sa ating infrastruktura, sa teknolohiya para sa ating enerhiya, sa mga kasunduang nagbubukas ng pinto para sa ating mga manggagawa. Kapag sinimulan mong ipagdiwang ang pagputol ng mga ugnayang ito bilang tagumpay, tanungin mo ang sarili mo, sino ang magbabayad bukas? Dahil ang sagot, gaya ng lagi, ay hindi ideolohiya. Numero ang sasagot, at ang mga numerong iyon ay hindi nadadala ng sigaw. Ngayon, palalimin pa natin dahil dito nagiging mas malinaw kung gaano kalaki ang nakataya para sa Pilipinas kapag minamaliit ang ugnayang pang-ekonomiya at pang-seguridad. Ang kalakalan ay hindi simpleng palitan ng produkto. Ito ay sistema, isang web ng mga pabrika, pantalan, bangko, kontrata at tao.
Kapag ginambala mo ang isang hibla, gumagalaw ang buong lambat. Tingnan natin ang istruktura ng ekonomiya ng Pilipinas. Mahigit kalahati ng ating exports ay electronics at semiconductor components. Ang mga piyesang ito ay hindi ginagawa mula simula hanggang dulo sa iisang bansa. Ang isang chip na nililikha sa Calabarzon ay maaaring dumaan sa Taiwan para sa karagdagang processing, ipadala sa China para sa assembly at ibenta sa Estados Unidos o Europa bilang bahagi ng isang mas malaking produkto. Iyan ang modernong ekonomiya. Hindi ito kami laban sa kanila. Ito ay sabay-sabay na paggawa. Kapag may bansa, malaki man o maliit, na nagsabing handa itong maglagay ng taripa, magbanta ng parusa o gawing armas ang kalakalan, ang unang tinatamaan ay hindi ang gobyerno. Ang unang tinatamaan ay ang negosyo. At sa huli, ang manggagawa. Ang pabrika na umaasa sa imported na raw materials ay biglang nagbabayad ng mas mahal. Ang kumpanya na umaasa sa export market ay biglang nawawalan ng order. Ang resulta ay hindi ideolohikal na tagumpay, kundi overtime na kinansela, kontrata na hindi na-renew, at sahod na hindi tumaas. Sa Pilipinas, malinaw ito sa BPO sector. Ang milyon-milyong Pilipino na nagtatrabaho sa call centers, IT services at back office operations ay umaasa sa tiwala ng dayuhang kliyente. Kapag ang isang bansa ay nagsimulang ituring ang mga kasunduan bilang pansamantala at ang alyansa bilang disposable, ang unang tanong ng investor ay simple, ligtas ba dito? Hindi makabayan ba sila? Hindi matapang ba ang leader, kundi stable ba ang rules? Kapag ang sagot ay hindi tiyak, ang kapital ay umaalis, tahimik, dahan-dahan pero tuloy-tuloy. At narito ang hindi komportableng katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi mayaman sa murang enerhiya. Wala tayong malalaking oil reserves. Umaasa tayo sa imported fuel para sa transportasyon at kuryente. Kaya tuwing may krisis sa pandaigdigang merkado, tuwing may digmaan, sanctions o alitan sa dagat, tayo ang unang nakararamdam. Ang inflation ay tumataas hindi dahil may mali sa palengke, kundi dahil may mali sa labas ng bansa. Ang sinasabing hindi natin kailangan ang mundo ay nagiging direktang dagdag sa bayarin ng bawat pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga kasunduan, hindi lang pangkalakalan kundi pangseguridad. Ang West Philippine Sea ay hindi theoretical na mapa. Ito ay ruta ng kalakalan, pinagkukunan ng isda at potensyal na enerhiya. Kapag humina ang tiwala sa mga alyansa, kapag ang mensahe ay kanya-kanya, ang vacuum ay napupunan at bihira itong mapunan ng mabuti. Ang mas malalim na problema ay psikolohikal. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa isang bansa o sa sarili mo na hindi mo kailangan ng iba, unti-unti kang naghahanda sa ideya ng pag-iisa. At ang pag-iisa sa isang globalized na mundo ay may presyo. Hindi ito babagsak bukas. Hindi ito sasabog sa isang iglap. Ito ay dahan-dahang pagnipis ng oportunidad. Mas kaunting investment, mas kaunting trabaho, mas kaunting boses sa mesa. At kapag dumating ang araw na kailangan mo ng tulong sa bagyo, sa lindol, sa krisis, ang tanong ay hindi kung sino ang tama noon. Ang tanong ay kung sino ang nandyan ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang politika at ang mas tahimik ngunit mas mapanganib na epekto nito, ang tiwala. Ang tiwala ay hindi nasusukat sa GDP, hindi agad lumalabas sa inflation data, at hindi nakikita sa stock market sa unang linggo. Pero kapag nawala ito, ang pinsala ay mas malalim at mas tumatagal kaysa sa anumang taripa o parusa. Sa Pilipinas, matagal nating inasam na makita bilang maaasahang partner, isang bansang may malinaw na direksyon, may respeto sa kasunduan at marunong magbalanse ng interes. Iyan ang dahilan kung bakit pumasok ang mga kasunduan sa depensa, kalakalan at pag-unlad. Hindi dahil perpekto ang mundo kundi dahil mas ligtas ang maglakad ng may kasama kaysa mag-isa sa gitna ng bagyo.
Kapag ang wika ng pamahalaan ay nagiging pabago-bago, ngayon kaalyado, bukas kalaban, ngayon bukas sa mundo, bukas sarado, ang mensahe sa labas ay malinaw, hindi tiyak. At sa pandaigdigang sistema, ang kawalan ng katiyakan ay panganib. Ang mga bansa at kumpanya ay hindi nagdedesisyon base sa emosyon. Nagdedesisyon sila base sa posibilidad ng pagkawala. Kapag tumaas ang panganib, umaalis sila. Ito ang dahilan kung bakit ang retorika laban sa mga alyado ay may domino effect. Hindi lang ang direktang tinamaan ang nag-aalala. Ang lahat ay nakikinig. Kung handang itulak sa gilid ang isang matagal na partner ngayon, sino ang susunod bukas? Ang tanong na iyan ay sapat para baguhin ang mga plano ng dekada. At narito ang mas malawak na larawan. Ang Asya ay nasa gitna ng pagbabago. May lumalakas, may humihina, may nag-aagawan sa impluensya. Sa ganitong kapaligiran, ang maliit at mid-sized na bansa tulad ng Pilipinas ay hindi na nanalo sa lakas lang. Nanalo tayo sa kredibilidad, sa kakayahang magsabi ng isang salita at panindigan ito, sa pagiging tulay, hindi pader. Kapag ang diskurso ay umuusad patungo sa ideya na ang soberanya ay nangangahulugang pagtalikod sa kooperasyon, may mahalagang nalilimutan. Ang tunay na soberanya ay kakayahang pumili, hindi kakayahang magtiis. Ang pagpili na makipag-alyansa ay hindi pagsuko, ito ay estratehiya. Ang pagpili na manatiling bukas sa kalakalan ay hindi kahinaan, ito ay pagkilala sa realidad. Makikita na natin ang mga unang senyales kapag nawawala ang tiwala, ang investor na nagpapaliban, ang kasunduang hindi pinipirmahan, ang proyektong inililipat sa ibang bansa, walang press release, walang drama, pero ang epekto ay totoo. Mas kaunting trabaho, mas mabagal na paglago, mas kaunting pondo para sa edukasyon at kalusugan. At sa dulo, ang pinakamabigat na pasanin ay bumabagsak sa karaniwang mamamayan, hindi sa lider na may mikropono, kundi sa pamilyang nagbibilang ng barya. Kapag tumaas ang presyo ng kuryente, kapag lumiit ang oportunidad sa trabaho, kapag ang kinabukasan ay nagiging mas makitid, hindi mahalaga kung gaano katapang ang mga salita noon. Ang tanong kung gayon ay hindi kung kaya ng Pilipinas na mabuhay ng mag-isa sa teorya. Ang tanong ay kung bakit natin pipiliing gawin iyon sa praktika, lalo na kung ang mundo ay patuloy na umuusad sa direksyon ng mas malalim na ugnayan, hindi mas mababaw. Kaya ibalik natin ito sa pinakaubod ng usapin. Ano ba talaga ang nangyayari kapag paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo kailangan ng mga taong, bansang at sistemang sa katotohanan ay sumusuporta sa iyong araw-araw na buhay? Sa simula, wala. Walang agarang pagbagsak. Walang sirena. Walang headline na nagsasabing tapos na. Ang nangyayari ay mas tahimik at mas mapanganib. Sa Pilipinas, ang kaunlaran ay hindi produkto ng pag-iisa. Ito ay bunga ng dekada ng pakikipag-ugnayan. Ang mga kalsada, pantalan, paliparan at digital networks na unti-unting binuo ay kadalasang may halong dayuhang puhunan, teknolohiya at kaalaman. Ang mga trabahong nagangat sa milyon-milyong Pilipino mula sa kahirapan, mula sa seafarers hanggang engineers, mula sa nurses hanggang software developers, ay nakaugat sa bukas na mundo. Kapag sinimulan mong putulin ang mga ugat na ito, hindi mo agad makikita ang sugat, pero hihina ang puno. Isipin natin bilang eksperimento. Paano kung bukas ang malalaking partner ng Pilipinas ay biglang magatubiling makipagkalakalan, mamuhunan o makipagtulungan, hindi dahil galit sila, kundi dahil hindi na sila sigurado. Ang epekto ay sunod-sunod. Ang piso ay mapipressure. Ang gastos sa pangungutang ay tataas. Ang mga proyekto ay maaantala. Ang gobyerno ay mapipilitang pumili, magbawas ng serbisyo o mangutang ng mas mahal. At sa alinmang kaso, ang karaniwang Pilipino ang sasalo. Hindi ito haka-haka. Nakita na natin ito sa ibang bansa. Ang mga ekonomiyang naniwalang sapat ang nasyonalismo para palitan ang integrasyon ay nagising sa katotohanang ang merkado
ay may sariling lohika. Hindi ito nakikinig sa talumpati, hindi ito sumusunod sa emosyon, tumutugon ito sa insentibo, katiyakan at tiwala. Kapag ang tatlong ito ay nawala, umaalis ang oportunidad. At narito ang pinakamahalagang punto, ang mundo ay may mahabang alaala. Kapag ang isang bansa ay nakitang pabago-bago, mahirap ibalik ang dating reputasyon. Kahit magbago ang leader, kahit magbago ang tono, ang mga desisyong ginawa noon ay patuloy na binibigyang halaga. Ang supply chains na lumipat ay bihirang bumalik. Ang investor na natakot ay mahirap kumbinsihin muli. Ang tiwalang nasira ay hindi basta inaayos ng pirma. Kaya kapag may nagsabing hindi natin kailangan ng iba, tanungin natin ano ang kapalit. Sariling enerhiya na wala naman tayo, sariling merkado na hindi sapat ang laki, sariling seguridad sa rehiyong puno ng tensyon, ang pagiging realistiko ay hindi kawalan ng dangal. Ito ay paggalang sa katotohanan. Ang Pilipinas ay may pagpipilian. Maaari nating piliing palalimin ang ugnayan, gawing mas patas, mas malinaw, mas kapakipakinabang sa lahat. Maaari nating ipaglaban ang interes natin nang hindi sinusunog ang tulay. O maaari nating piliing maniwala na sapat ang lakas ng loob para baliwalain ang matematika ng modernong ekonomiya. Pero sa huli, gaya ng lagi, ang realidad ang maghahatol. Hindi ang retorika, hindi ang galit, hindi ang ilusyon ng ganap na kalayaan sa isang mundong magkakaugnay. Ang mga numero, ang trabaho, presyo, puhunan, enerhiya, hindi sila nagbabago dahil may nagsabi na hindi na sila mahalaga. At kapag dumating ang sandaling iyon ng pagsingil, ang tanong ay hindi kung sino ang nagsalita ng mas malakas, kundi kung sino ang nag-isip ng mas maaga.